What's up mga guys? Magandang umaga, tanghali man o gabi, saang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. Babasahin lang natin itong sulat ni Idol FLM mga kaibigan. At napapansin ko itong si Idol parang kung yung panahon ni Rizal na nakapiit ay gumagawa ng libro, itong panahon naman ni Idol ay gumagawa rin ng libro dahil halos araw-araw ay may mga sulat na siya. Sa dami na ng sulat, itong huli nga ay 2 pahina. At tingnan nyo naman, halos sila ay magkakapatid nga sa ibang daigdig. Pare-parehas sila ng kapalaran mula kay Rizal, Pangulong Marcos at kay FLM. Ngayon mga kaibigan, basahin natin itong kanyang sulat muli. Para magalit ay napakadali, ngunit magalit sa tamang tao, sa tamang oras, sa tamang lugar, sa tamang layunin, patungo sa tamang antas, hindi iyon madali. Kung saan sa mundo ay maaari mong mahanap ang mga tao na nagagalit sa isang taong nagpalawak ng kanyang mapagbigay na kamay upang mailigtas ang kanyang mga kababayan. Ngayon naman mga kaibigan, saan ka makakahanap ng mga tao sa sanlibutan na nagagalit sa isang tao na sinusubukan lamang na pakainin ang kanyang kapwa-tao at mailigtas ang lahat ng mga ito mula sa gutom at pagdurusa? Ayan naman mga kaibigan, saan ka makakahanap ng mga namumuno sa buong sanlibutan na nagagalit sa isang tao na nagpapakalat ng pagmamahal at kaunlaran upang maiwasan ng lipunan na mailayo sa anarkiya o kaguluhan o mga pagnanakaw mga kaibigan? Dito lang yan sa Pilipinas, sabi niya. Oo, dito lang yan sa Pilipinas. It's only in the Philippines, ika nga. Oo, aking inang bayan, nasaan ka na ngayon? Mula sa tigre ng ekonomiya noong lumang panahon, ayun ay panahon ni President Ferdinand E. Marcos ang kanyang tinutukoy. We are tiger of economy nung mga panahon na yon. Nasa panahong ito na ang ating kapuluan ay tinatawag na tayo'y mga alipin lamang ng buong Pasipiko. Ayun no, mga kaibigan, ngayon ay tayo na ay alipin. Nagmula sa tiger of economy, ngayon ay mga alipin na sa buong Pacific region. Ayan mga kaibigan. Bakit? Bakit? Dahil tayo ay madaling magalit sa kapwa. Mga kababayan ko, tanggalin natin ang salitang galit
at papalitan natin ng salitang mahal. Ayun, palitan natin ng salitang mahal. Kailangan tayong magkaisa at kailangan tayong malaya o magpalaya. Ang mga salitang ito para sa akin isang mahalagang bahagi ng aking konsensya na dapat gisingin tayo sa maling gawain ay dapat itama para sa pagbabago na ating hinahangad. Ayun mga kaibigan. Medyo mahaba, 2 pahina ang sulat ni Idol. Pangalawang pahina, ang pagbabago ng isang lipunan, ng isang modernong bayani at isang kultura ng kagalingan na magtatangi sa amin bilang isang pinuno, kabilang sa ating mga kababayan na maging una sa pantay at pinakamaganda sa mga pinakamahusay. Ang mga bayani ng nakaraan na ipinanganak at lumaki sa mga bisig ng katutubo ay nakapagtatayo ng isang bansang matapang na malikhain at produktibong Pilipino, isang matalino at mas maliwanag na mundo ng marangal na mga bagong Pilipino, isang matandang lahi ng mga bayani na pinalaki ng pagkahilig upang tumaas sa itaas na gawain, isang tao na maaring pagtagumpayan ang hindi kapani-paniwalang hamon at mga balakid. Ang mga makapangyarihang lalaki ay nabibilang sa iba't ibang karera, magkakaibang kredo at magkakaibang relihiyon. Nagbabahagi sila ng iba't ibang kultura ng kanilang sarili. At kung mananakop mula sa dayuhang lupain at susubok na sakupin tayo, ang mga makapangyarihang bayani na ito ay hindi matatalo at hindi magwawatak-watak, sapagkat sila'y pinagsama ng makapangyarihang at malakas na mga kamay ng ating inang bayan. Ayun naman mga kaibigan. Isang paalala ng nakaraan, ang dugo ng makapangyarihang mandirigma ay kasama natin. Hindi natin kailangang ibalik ang mga kamay ng orasan. Kailangan lang nating gisingin ang mga bayaning likas sa bawat makabagong makapangyarihang kalalakihan. Ngayon naman mga kaibigan, tayo'y magkaisa para di tayo matalo. Ibalik natin ang pobreng kapuluang ito na muling tanyag na kapuluan sa lahat ng mga kapuluan. Magkasama tayong itayo ang bagong perlas ng silangan. Naway ang mabuting Panginoong Diyos ay pagpalain tayo sa pagdating na taon, sa darating na taon. Agbyag, mabuhay tayong lahat mga kaibigan.
Iyan ang mensahe ni Idol at kumbagay parang gumagawa na siya ng libro. Siyempre nasa loob siya ng kanyang pitan, mga kaibigan, na mag-isa at wala siyang ginagawa kundi magsulat. Ay kumbaga parang libro na yung kanyang sinusulat. Ito, meron lang akong isang babasahin pa dito. Ito'y mula sa ating taga-subaybay na si Captain Ed. Sabi niya, Roman, I'm 64. Ayan, 64 years old. Kumbaga ay abot na abot niya ang mga panahon ni dating Pangulong Marcos. Ayan, sila ang mga kabataan noon, nung panahon na yon. Sabagay ako, kabataan ako nung high school ako noon, nung mga panahon. Pero ito mas matanda sa akin ng 14 years. Kaya mas marami siyang nalalaman. Ito, batang bata pa ako nung martial law, halos elementary lang ako, kaya hindi ko pa gaanong ang naabutan ko lang, maaga kaming pinapatulog ng aming mga magulang nung mga panahon ngayon, dahil tinatakot kami na may mga kung ano-ano mga sinasabi nila na para matulog na kami. Ito sabi niya, Roman, I'm 64 and I think I'm old enough to analyze some things of importance. Please have time to read this. Dapat Tagalog para maintindihan ng lahat. Medyo English hindi na. Let's start by saying that all of you said about FLM are true. Sabi niya. Let's say the last will and testament of President Ferdinand E. Marcos. It's true, sabi niya. And so, is FLM is true too. And that he is the spiritual wonder boy. Now, based on what I've seen and what's so far, pros and cons, allow me to forward my conspiracy theory. Just recently, nakita ko yung exchanges of message through the cell phones of FLM and Yulen courtesy of Sekyama 3 or more years ago. Nagpakilala si Yulen kay FLM na siya daw ay member na and representative of the Rothschild Foundation, the biggest banking industry and conglomerate in this world. You can correct me if I'm wrong. Whether said in jest or seriously by Yulen, it sends a serious message, a warning to FLM. Granted that FLM knew at that time who he himself is. Then Yulen arranged a meeting with FLM together with his coterie of big Chinese businessmen and some political and other personalities. Then Yulen mentioned to FLM that he'll drop by Israel for a conference. In other words, for show or not, this message should be looked
into deeply. Since if FLM is already known to Yulin as the spiritual wonder boy, Yulin must watch FLM and protect Rothschild business. A fair warning to FLM. If FLM is the SWB, the consequences are enormous, may be destructive to the banking sector, stocks exchange, appreciation and devaluation of currencies around the world, which may trigger economic collapse worldwide, except the Philippines, that may cause war in the end. Ayun mga kaibigan. I believe nada kay Yulin ang totoong susi. Bakit ginaganyan si FLM sa mga kumukontra sa kanya? It's big time conspiracy to destroy FLM before he can fulfill his mission. I believe well-funded sila. Divine and PRRD's intervention are needed. Now observe ko rin na sudden presence of us and other nations, Armada, SACWPS, and SCS against China, or to protect something bigger that is to come. Maybe this is just a product of my wild imaginings and reading a lot of conspiracy theories, science fiction, mysteries, mythologies, and legends, but that is my theory. FLM is truly a David in front of the Goliath of this world, and Don Quixote battling the giant windmills. Mabuhay ka Roman and FLM most of all. Ayun naman mga kaibigan, meron pang pahabol ni Captain Ed. The appearance of Yulin in FLM's life started FLM's ordeals and Calvary. The rest is history. We only have to connect the dots. Ayan, meron pa siyang isang pahabol ni Captain Ed. Isa pang tanong na dami-daming kaso pinaratang kay FLM. The only visible accuser na present sa NBI was Yulin, as if to make sure FLM will be locked and detained for good, as if saying mission accomplished, success. Ayun na nga mga kaibigan, talagang kumbaga ay tanim kaso na nga mga kaibigan, pero ewan natin kung mapiringan ang hustisya ay siguro naman ay ito, nagkataon pa na pandemic at siyempre hindi makapagprotesta ang mga tao. Ewan ko kung anong mangyayari nga, pero sa ating kinikinita nga ay sana mabigyan pansin ng higher authorities itong nangyayari kay FLM. Siyempre niya naman, malaking bagay si FLM ngayong panahon ng pandemic at pilit nilang patahimik para bumango. Yun na nga, para bumango at kumbaga ay
bumango ang mga Marcos at bumalik sa kapangyarihan para yun na sa katuparan na. At makikita mo naman muling babangon, kaya nating ibangon, sabi ni FLM, ng bagong perlas ng silangan. Ayan mga kaibigan, mga naglalabasan na mga tsuri patungkol kay FLM, mga kaibigan, ay napapanahon. Kumbaga, talagang ang Diyos ang may arkitekto ng lahat. Kaya gabayan at tulungan tayo ng Diyos sa darating na mga araw, mga kaibigan. At hanggang sa muli, Roman Carino LTV, patuloy lang tayong sumusuporta kay Idol FLM. Agbyag, mabuhay tayong lahat.